majority. Yun na nga kasi ang akala ko yung super majority, super power din nata. Oo. Hindi, ang binabanggit ho namin super majority kasi ang mga mambabatas na nakadikit po kay Speaker Martin ay talagang ipinagmamalaki nila. Ano kayong anong mapabaliwala kami? Anong hindi kami mapupwesto? Ano ha? Meron pa rin kaming super majority. Ano ha? At alam mo ba kung sino may sabi? Ayan o. Ayun. Quezon Representative J.J. Suarez. Nanalo ba siya? Nanalo siya. Alang kalaban eh. Alang kalaban. Alang kalaban. Alang kalaban. Kaya pala nanalo. Ang binabanggit po ni Congressman J.J. Suarez ng Quezon ay matapos na kumpirmahin na meron pa rin pong malakas na suporta si House Speaker Martin Romualdez mula sa hindi bababa. Aba, super majority nga, 214 na mambabatas o higit sa 2/3 ng 315 na nahalal na miyembro po ng Kamara. At tinawag po ni Kong JJ na ito po ay super majority. Yun. Mantakin mo, ano ha? Ang nasabing grupo na raw po na siya pong magluluklok at magpapanatili po sa posisyon ni Congressman Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Yeah. Yan po ang tinitiyak pa rin nila. At binabanggit pa nga po ni Kong JJ na hindi bababa sa 240 member ng Kamara ang lumagda sa manifesto. Na naman, may manifesto na may pirmahan na naman tayo. Pirma. May pangako na naman yan. Hindi, pero ito yung magpapabulaan doon sa naging pahayag ni Congressman Chanco. Ni Kong Toby. Ni Kong Toby. Kasi kapag pumirma sila rito, ibig sabihin, nadeliveran. Walang katotohanan yun. Na hindi totoo yung pangako. Yung pangako na hindi na napako. Ganon, kasi ang statement ni Kong Toby is napako yung pangako. Na hindi na i-deliver. Di ba? So ngayon, pag hindi na i-deliver yung una, pipirma ka pa ba sa pangalawa? Wala na. Di ba? Kumbaga, pinangakuan mo ako minsan, tapos ngayon papangakuan mo na naman ako. So, hindi mo pa din i-deliver yung una. Yes. Ngayon, kung yung una nga, sinasabi nila, may mga aligasyon na hindi nga raw tunay na pirma yun at digital signature nga raw yun. Ang iba naman daw, sabi napilitan lang sa pumirma doon sa impeachment. Ano? Yes. Pero, kasi ang meron pa ako narinig kasi pag hindi ako pumirma, yung project ko sa lugar namin, hospital, iipitin, hindi ko na matutuloy. Yes. So, well that's aligasyon yun Salita yun ni Kong Toby Chanco, na sinasabi niya na talagang pinuntahan siya ng tao ni Speaker, dalawa. Ganon. Okay. But now, since ganito naman yung sinasabi na ni Kong JJ, na 200 plus pa rin, 240 ang pumirma, ito yung pagpapatunay na hindi pala, yung alam mo yung kaibigang putik. Ganon? Hindi kaibigang putik yung mga kasama nila, talagang all-out support pala sa kanila. Ngayon, ang tanong naman natin, kalaban ba ni Nardong Putik yun? Ngayon ang tanong dito, etong 240 ay tunay bang lagda na naman ito? Bagay, sa botohan ng speakership, hindi pwedeng dyan, e-signature. Talagang bilangan yan. Talagang bilangan. Diba? Yeah. Kasi daw, ang binabanggit pa rin po ni Kong JJ, Kuya Bennett, mga kababayan, noong isang araw daw, abay, nag-usap-usap pala sila sa Shangri-La, Makati. Aba, para talakayin ang usapin ng pang-administratibo at mekanismo at para masiguro po ang tuloy-tuloy at maayos na pagkatapos ng 19 Congress bago naman ang pagsimula ng 20 Congress sa July 1. Yun. Ang inisyatiba daw po ito ay sinuportahan ng mga miyembro mula sa lahat ng majority blocks, kabilang ang Lakas CMD, National Unity Party, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, Partido Federal ng Pilipinas at ang Party List Coalition Foundation na malinaw na nagpapakita po ng kakayahan ng Speaker na pag-isahin ang iba't ibang panig ng Kamara. Ayan. Pero naalala mo, Kuya Ben, isang araw, ini-interview din ito yung anak na dating TESDA, Director General, Peng Ben, Pax, Mangudadato. Mangudadato. Si Mangudadato. Yes.
Ang problema daw nila ngayon doon sa Partido Federal at Lakas, sa local, sila nagkakalaban. Kaya, kumbaga pinabayaan sila. Oo. Basta kahit sino manalo sa inyo, bata ako. Ganun na nangyari. Kaya sabi niya, kaya kami hindi nakapag-concentrate sa national kasi sa halip na mag-usap. Parehas naman tayo ng partido, may coalition tayo eh. May pumagitna sana at nang sa ganun, maayos yung labanan. Hindi eh. Ang nangyari, sila magkakatunggali. Lakas MD, ang kalaban niya Partido Federal. Partido Federal, kalaban niya si MD. Hindi naman daw pina-atras yung magkakalaban, samantalang may malalakas na grupo naman sa lugar na yon. So sa halip na madala, pati yung nasyonal, wala. ang problema, sa lokal pa lang, hirap na sila. Sabi nga nung, paano pa po namin kakampanya yung nasyonal? Samantalang kami, namumroblema din kami sa kampanyahan namin. Sa lokal pa lang. Yun, sa lokal pa lang. At yun daw, sama ng loob nilang yan, aywan ko lamang, mukhang baon-baon nila. Sapagkat may mga nanalong congressman dyan sa mga yan. Aywan ko lang, well, kung ito naman ay natiyak, sabi ni Kong JJ, magkakaalaman sa botohan. Kasi ngayon, parang lumulutang ang pangalan ni Kong Toby na pwede daw. At actually, wala pa election nun, di ba? Lumulutang na yung pangalan ni Toby na dahil nga sa expose na yan. Ayan. Di ba? Or meron tayong nakikita rito na talaga nga namang hindi naman gagalaw na ganyan ng Kong Toby kung walang... Di ba? Kung sarili. Pero meron pang isang malakas na, baka ito dark horse din ito, Kuya Benny, sa speakership. Hindi natin pwedeng baliwalain ito. Kababata pa ito ng Pangulong Bongbong at close friend din niya. Alam mo kung sino? Sino? Si Kong Albi Benitez ng Bacolod. Tsaka yan handang... Ayan, kung ang pag-uusapan kahit walang pera ng Kongreso, maraming pera yan. Di ba? At saka may din yan, may clout din yan sa mga mababatas natin. Di ba? Kung ang pag-uusapan naman ay direktang pakikipag-usap sa Pangulo, tsak, may direct line niya sa Pangulong Bongbong. May direct line yan. At alam din natin pinanggalingan ng pera niyan. Ayan. Kaya nga, ibig sabihin, kung nag-aaway halimbawa, sige, batikusan kayo dyan, Speaker Martin at saka Toby. Yung isa naman, pupungas-pungas. Biglang, oops, ako na lang. Di ba? Yun ang sinasabi natin dyan. Hindi nyo pwede ibaliwala po yan. Diba? Gano'n naman ang nangyayari sa politika natin Diba? Bigla-bigla merong susulpot. Diba? Pero may sino pa ba malalakas na mga nanalo ngayon? GMA. Diba? Nanalo pa rin ng GMA. Although lakas si MD sila GMA, di ba? Pero kahit nalakas si MD, makita natin na talagang hinaharang. Ayaw nga siya paupuin. Ayun na nga. Right from the very beginning ng Marcos administration, di na pinaporma si GMA. At saka sa 240 na yan, Kuya Ben, ilan sa mga ito walang kalaban. Kasi marami-rami din po yung mga congressman na walang kalaban, ha? Di ba? Yes. Yung iba, pinadisqualify para hindi... Ayun na nga. Kasi meron na iba dyan ata, kahit bulate yung mga kalaban, talo sila eh. Yun ang masakit na katotohanan. Kaya kahit sino makalayan, tanggalin yan. Ipa-disqualify yan. Ipa-disqualify yan. Baka matalo tayo. Yun ang sinasabi dito. Alam naman talaga eh. Dahil kitang-kita mo yung ganti ng tao, talagang di nila binigyan ng pag-asa makaganti yung tao bayan. Yun na nga. Mabigat itong labanang ito. Una, malaki ang papel ng Speaker of the House. Sa natitirang 3 taon, Kuya Benny, at malaki din ang magiging papel ng Senate President sa natitirang 3 taon ng Marcos administration. Yes. Again, babalikan natin yung umpisa. Yung umpisa, ang ganda eh. Unity. Pagkakaisa. Ang nangyari at pagsama-sama yung tao. Eto ngayon. Along the way, nagkawatak-watak yung unity. Heto ngayon, gumanti ang taong bayan sa botohan. Niloko nyo kami, ganyan. Kala nyo, hindi nyo kami mararamdaman. Ayan, nagparamdam. Ayun. Nung nagparamdam, eto ngayon, nagpaparamdam na naman ng unity. Nanawagan ang ating Pangulo. Ayaw nga, magkaisa-isa. Lahat na tayo, sabi niya. At nagsalita rin na handa rin siya makipagkasundo na. Kung kinakailangan makipagkasundo doon sa pamilya Duterte, gagawin niya. Makipagkasundo. Anong ibig sabihin? Punta rin siya doon sa dahig? Baka sunduin na niya ang Pangulong Duterte kaya. Doon na ba niya susunduin? Pabalik. Pag ginawa ng Pangulo, ano yan,
Kasi, di ba, parang tayo, kidnapping. Baka isa nagbayad ng kidnaporaso, inuwi sa Pilipinas. Yung kidnapping niya sa dahil. Aligasyon yun, ha? Aligasyon pa lang yun. Hindi, kung totoo yan, ha? Oo. Kasi kung ako, pwede talagang tumindig ang Pangulo, manindigan, hindi, pauwi na ho natin. Once and for all, gawa natin ang paraan. Ayusin natin. At yun magpapatunay na, alam mo, yung nagkamali ka man, pinalabas mo na labag sa kalooban mo na ang taong bayan ang nagdurugo ang puso. Hindi naman yung sa kanilang usapin Hindi sa usaping Duterte at ng Marcos to. Ito'y usapin na yung ano ba yung clamor, ano yung gusto ng taong bayan. Diba? Ngayon, nakita nyo naman, ang gusto ng taong bayan, nandiyan si Duterte, abay, gawan nyo na ng paraan. Yun yung tunay na unity. So ngayon, yung panawagan na yan, umpisa ng 3 taon bago mag-national elections na naman. At dito, masakit, pati Pangulo, yun na yung pagbobotohan. Abay, siguro mahaba pa yung oras yung 3 taon para ayusin itong mga problema. Ang tanong dyan ay gaano kaseryoso ang Pangulong Bongbong sa kanyang panawagan. Kasi marami... Seryoso si Claire Castro. Seryoso kanina. Sabi ito? Hindi, madugong yung bloodbath. Seryoso. Akala ko blood bank ang pinag-uusap. Hindi kasi, alam mo, well, in fairness wag naman magdamdam si Yusek Claire. Kapag sumagot ka si Yusek Claire, gusto lagi paaway diba? Dapat yung paano, yung... ang Pangulo, ganyan na, ang Pangulong Bongbong, gusto niya pakikipagkaisa na pagkakasundo na Di ba? Dapat sa kanya yung yung palambing. Yun sana. Yung palambing. Kumbaga, kasi ikaw spokesperson, sana mas malambing ka sa iyong principal. Pero diba? Hindi naman siguro dapat na turuan pa natin si Yusek Claire. Dahil magaling yan Alam mo, hinahangaan namin yan sa public service. Magaling yan. Nung nandun pa yan sa DCXL, napakagaling. Pero ang atin, baka naman pwedeng panoorin niya, kahit si Bunyi lang. Kung paano si Bunyi makipag-usap nung araw. Yung Secretary Bunyi ng dating press secretary ng Gloria Macapagal Arroyo Administration. Yun, siguro kapag ganoon siya sumagot, tapos, alam mo naman si Yusek Claire, may kagandahan naman. Naman. Diba? At saka yung mga blusa matitindi rin. Diba? Ako sa tingin ko, ang Pangulo, ang Pangulong Bongbong, hindi naman paaway ang lagi. Laging tawagan natin diplomatic. Well, hindi ko kasi alam kung paano ang talagang usapan nila kay Yusek Claire. Kasi di ba ang unang dating kasi ni Yusek Claire diyan sa 3 taon nyo kaming binatikos ng binatikos 3 taon nyo kaming binato ng binato Oras naman para kami naman ay gumante. Parang ganun kasi ang latag Walang diba? Ang ipapaliwanag natin na sa buhay ng isang politiko, abay talagang natural na batikusin. Ngayon, sasagot ka ng paktual. Ayun. Di ba? At with kamot sa likod sana. With kamot sa likod. Yes. Minsan kahit nga, 'di ba, sa ibang mga nakalipas na pangulo, kahit minsan galit na yung principal mo, ang spokesperson hindi naman ang gusto ng pangulo. Ako nung ako'y spokesperson ng DNR may tapang din naman tayo sumagot Pero meron tayong tinatawag na panahon ng lambing at medyo may konting tapang. Di ba? Pagka pitik mo ng konting tapang, bawi ka agad, lambing na naman uli. Ito hindi, dire-diretso kasi. Di ba? Yun na nga. Well, ako, vital itong 3 natitirang taon ng Pangulong Bongbong. Ako, well, personally, ayaw ko naman sana magkaroon tayo ng lame duck president. Yes. Mabigat po yun, mahirap po yun sa isang Pangulo. Dapat yan maging epektibo. So, dapat, tumindig talaga ang Pangulong Bongbong kung talaga gusto niya ng pagkakaisa. Paano niya i-implement? Ano gagawin niya? Hindi. Diba? Ngayon nagpapakitang gilas sila. Yung 20 pesos na bigas, talagang ginagawa na ng paraan ng agriculture. Di ba? Well, ito'y magagandang efforts ito, no? Iyon na nga. Pero masakit sa atin is, gagawa ng magandang effort within 1 week, 2 weeks, 1 month. After that, gagawa ng isang medyo malaki-laking issue. Bang! Laglag na naman. Nako. So, siguro, gawin natin na patong-patong yung magandang nagagawa natin sa bayan. Sa loob ng kabuuan ng termino ng administrasyon. Yes, yung hindi pa tapos yung isang kabutihan, may sumusunod na. Yun. Hindi yung kabutihan, may lalabas na
iskandalo, kabutihan na naman, may lalabas na, lumalabas na. Nasasapawan pa yun. Yes, pinagtatakpan lang yung mga nangyayari. Di ba? Ang sabi nga sa nating texter, hindi ho, nanawagan na kami yan January 13 eh. Binaliwala nyo yun, sabi niya. Parang masama loob. Lumabas na ho ang milyon-milyon tao noong January 13, ang panawagan na unity, peace. Binaliwala. Pero tingnan natin, ako naman naniniwala, Kuya Benny, kung seryoso ang Pangulo, mahihinuha naman ng tao yan eh. Yes. Di ba? Tsaka kung talagang sincero ang Pangulo, abay ang taong bayan mismo magtatanggol sa kanya. Di ba? Hindi kailangang tunggali ang ating Yusek Claire. Taong bayan ang makikipagtunggali para sa ating Pangulo. Iyo. At kung babalikan pa natin ang mga... Kasi nabanggit mo dapat balikan natin ang tunay na issue. Ang balikan natin ang tunay na issue, alam mo kung ano? Hindi pa nare-resolve yung tanong tungkol sa pambansang budget, ha? Ano? Di ba? Oo, yung lilipas tayo dyan, magkatapos ang termino, baka magkakaroon na naman ng bagong budget na naman for 2026 yan. Bagong deliberation na naman yan. Pero ang nangyari, yung mga sinasabing nasingitan, yung mga walang laman at nagkalaman, hindi pa na-resolve yan. Wala pa sagot dyan, ha? Wala pa sagot, yes. Nako po.